Isipin mo ang isang mundong walang paghahati-hati, walang mayaman o mahirap, walang makapangyarihan o mahina, walang diskriminasyon batay sa lahi, estado sa buhay, o kasarian. Tila imposible, hindi ba? Dahil sa mundong ginagalawan natin, mahilig ang lipunan na lagyan tayo ng label. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na iba ang tingin ng Diyos sa atin? Sa Galatia 3:21-29, nagtanong si Pablo, ang ibig bang sabihin nito'y salungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Ang sagot? Hindi. Ang kautusan ay parang tagapagturo. Tinuruan tayo kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero hindi ito ang sagot sa ating kaligtasan. Pananampalataya kay Kristo ang tunay na daan. Isipin mo ang kautusan na parang training wheel sa bisikleta. Kapaki-pakinabang ito habang natututo kang magbalanse. Pero darating ang panahon na kailangan mong tanggalin ito upang makatakbo ng malaya. Pagdating sa Galatia 3:26-27, sinabi ni Pablo, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Napakahalaga nito. Ipinapaalala sa atin ni Pablo na hindi ang ating lahi, mabubuting gawa o relihiyosong ritual ang nagpapabilang sa atin sa Diyos, kundi pananampalataya kay Kristo. At higit pa roon, isinusuot natin si Kristo. Ibig sabihin, kinuha natin ang Kanyang pagkatao, Kanyang katuwiran, Kanyang pagmamahal, para itong pagsusuot ng uniforme na nagbibigay ng bagong pagkakakilanlan. Kapag suot mo ito, hindi mo lamang kinakatawan ang iyong sarili, kundi pati na rin ang Diyos. Sa talata 28, sinabi ni Pablo, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Napaka-revolusyonaryo nito. Isang mundo kung saan hindi lahi, estado sa buhay, o kasarian ang nagtatakda ng iyong halaga, kundi si Kristo lang. Paano natin isasabuhay ito? Tingnan ng iba gaya ng pagtingin ng Diyos sa kanila. Hindi lang sila mayaman o mahirap, sila ay mga anak ng Diyos. Pabayaan ang pananampalataya, hindi takot ang maghari. Hindi tayo tinawag ni Kristo upang maging alipin ng takot. Mamuhay bilang isang pamilya, ipakita natin ang ating pananampalataya sa ating pagmamahal sa isa't isa. Sa susunod na subukan kang hatiin ng mundo, tandaan mo ito, ikaw ay kabilang, ikaw ay mahalaga, ikaw ay isa kay Kristo. At iyan ang kapangyarihan ng pananampalataya sa Galatia 3.